We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 218. Today, we will conclude our discussion on the controversial and very hot topic, breaking news, September 23, Rapture na, Part 3. Let's commit this first to the Lord. Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. And truly, we can sing from the depths of our hearts, Jesus, you are our living hope. Wala na po kaming iba pang pag-asa. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ikaw ang aming buhay na pag-asa. Pinupuri ka namin at dinadakila sa araw na ito. We commit to you this time, even this learning time. And it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. This we pray, and everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. The reason you are seeing this broadcast is because the rapture did not happen on September 23. Obvious ba? Nandito tayo. Ang ibig sabihin, hindi natuloy ang sinasabi po nilang September 23 rapture. We already spent 2 broadcasts addressing the fallacy of September 23 date setting. At kung na-miss out nyo po ang 2 broadcast na ito, ini-encourage ko po kayo na mag-catch up. Ang mga ito ay naka-load dyan po sa ating EMI page. Naka-upload dyan po sa ating EMI page. Hanapin nyo po ang petsa ng unang nakaraang 2 linggong broadcast. Panoorin po ninyo. Iduktong po ninyo ang broadcast na ito. Magkakaroon po kayo ng malinaw na pananaw at kaunawaan tungkol po sa kontrobersya na ito at kung paano po natin ito in-address sa liwanag ng salita ng Diyos. Last Sunday, we talked about the dangers of date setting for the rapture. Maliwanag na maliwanag ang panganib na nakaamba dito. As obvious as it can be, hindi natuloy ang September 23 rapture. Epic fail na naman po ito, tulad ng mga naunang mga prophecy sa iba't ibang mga petsa. Tulad ng inaasahan po natin, hindi naman talaga ito matutuloy. Ang ganito pong pagtatangka na paglalaan ng mga petsa ay hindi na po bago. Nagsimula po ito 500 AD pa. Ay marami nang nagtangka na mga bulaang propeta at mga maling propesiya tungkol po sa di umano ay petsa ng rapture o kaya ay petsa ng second coming. Tulad ng inaasahan po natin, lahat ng ganitong pagtatangka, hindi na po kayo dapat magulat, yan po'y inaasahan nating mabigo sapagkat walang nakakaalam ng araw at ng oras ng kanyang muling pagbabalik. Ito ang tanong. Where did the September 23 rapture prediction come from? Saan ba nanggaling itong September 23 rapture prediction? Saan po ito galing? This did not originate from Filipinos. It was merely adopted by some Filipino pastors who were convinced by him. So kanino galing po ito? Kaninong malikot na kaisipan at imahinasyon, espekulasyon itong September 23. Ito po'y galing kay Joshua M. Lakela.
isa pong South African pastor. Naging pumoso dahil pinikap ng social media at ikinalat po ito. Siya po ang nag-predict ng September 23 rapture. Di umano, ayon sa kanya, ay sinabi mismo ng Panginoong Hesus sa kanya. Nagkausap daw po sila. At sinabi ng Panginoong Hesus, September 23, rapture na. At ibinasi niya rin po ang ganitong katwiran dun po sa pista ng mga trompeta na nabanggit ko na po sa inyo sa ating mga nakaraang talakayan. Yung po yung Yom Teruah at Rosh Hashanah. Nang mangyayari po talaga, o nangyari nga po, noong September 23, dyan po sa Israel. Tulad ng mga napaniwala po ng South African pastor po na ito, maraming Pilipino ang kumuha ng ideya na ito at ikinalat sa kanilang mga Facebook at broadcast. Yung iba po ay paniwalang paniwala, yung iba naman ay medyo na paniwala, yung iba naman po ay nag-play safe, ibinroadcast po nila at di umano ayon sa kanila 50-50. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari, at meron silang mga katwiran na binanggit, kaparehas din ng katwiran ng South African pastor na ito. At ito po ay hindi natin pinaniniwalaan, hindi natin pinaniwalaan sapagkat lahat po ng mga naunang mga prediksyon, sila po ay hindi nangyari. At sa mga susunod pang prediction, asahan po ninyo, tulad din ng iba, epic fail po yan. Why did the September 23 rapture prediction fail? Bakit po ang September 23 rapture prediction ay nabigo at talagang mabibigo kahit sa mulat-mula pa? Allow me to share with you today 3 reasons why the September 23 rapture prediction failed. 3 reasons. 3 dahilan kung bakit ang prediction na ito ay nabigo at bigo na po kaagad sa mulat-mula pa. Number 1, because no one knows the day of the rapture. Wala po talagang nakakaalam ng araw ng kanyang muling pagbabalik. Matthew chapter 24 verse 36. The Lord Jesus said, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Walang nakakaalam ng araw at oras ng kanyang muling pagbabalik. Binanggit ko po sa inyo noong nakaraang linggo, ang hindi lamang po maring malaman ay ang eksaktong araw at eksaktong oras. There is no way you can know the exactness. Pero hindi po nilihim ng Panginoong Hesus sa atin that we can know the nearness, yung lapit ng kanyang muling pagbabalik. Meron siyang mga ibinigay na palatandaan. At isa sa mga siguradong palatandaan ay ang pagdating ng tag-init. Sabi ng Panginoon, kapag nakita niyo ang palatandaang ito sa punong igos, alam niyong malapit na ang tag-init o summer. Kapag nananariwa ang sanga at bumabalik na ang mga dahon, palatandaan, malapit na ang summer. Sabi ng Panginoon, ganun din naman. Pag nakita nyo ang mga palatandaan na ito, ang mga palatandaan kanyang binanggit mula pa ng simula ng Matthew chapter 24, at ang tukoy na palatandaan agad-agad bago niya sinabi po na walang nakakaalam at ito'y palatandaan, ang palatandaan ng igos. Kapag nakita nyo na ito, ang palatandaan ng punong igos na tumutukoy sa Israel, alam nyong malapit na
ang kanyang pagbabalik. Gaano kalapit, siya po'y nasa pintuan na. However, some would strongly argue that this verse, look at the verse, Matthew 24:36, some would strongly argue na ang context daw po, di umano, ng verse na ito ay second coming. Some would play scholarly and they would say, ang rapture ay hindi binabanggit sa Matthew 24. Ang context ng Matthew 24 ay hindi rapture, kundi second coming. I would agree. Tama po. Pero walang nakakaalam ng second coming kung ang context ng 24 ay second coming, lalong walang nakakaalam ng rapture. Dahil mauuna ng 7 taon ang rapture bago ang second coming. Let's play this with our mind. Kung pwedeng ma-predict ang rapture, mas mapipredict mo ang second coming. Dahil kung sasabihin natin pwedeng malaman kung kailan ang rapture, bibilang ka ng 7 taon, second coming na. Sa makatwid, anong ideya bakit sinabi ni Jesus, walang nakakaalam na kung ang context ay second coming at hindi ang rapture, sapagkat hindi mo alam kung kailan ang rapture, hindi mo rin alam kung kailan ang second coming. Pero kung alam mo kung kailan ang rapture, 7 taon pagkatapos ng rapture, second coming na. I would believe, and I strongly believe, you can predict the second coming kapag nangyari na ang rapture. Dahil eksakto po yan. Pag nag-rapture, bibilang ka ng 7 taon, second coming na. And the very reason why the second coming cannot be predicted because the rapture is unknown. Meron pong 5 basic differences between the rapture and the second coming. You can see this on your screen, and I will explain this so you would easily understand. Makikita nyo po ang diferensya ng rapture and second coming. 5 basic, walang kalituhan. Magkaiba po ang rapture, magkaiba po ang second coming. Kung ang argumento ng gumagamit ng Matthew 24:36, di umano, ang context ay ang second coming, on which we agree, dahil wala pong mention si Jesus tungkol po sa rapture, kaya ito ang context ni Jesus. Pero you would understand na merong rapture at merong second coming, magkaiba po yan. Dalawang phases ng kanyang pagbabalik. Ang rapture po, no prophetic signs. Whereas the second coming, many prophetic signs still need to be fulfilled. Hindi pwedeng mag-second coming anytime. Kailangan meron pong mga prophecies na kailangan ma-fulfill. Yun po yung signs of the times. Itong rapture, wala po siyang hinihingi na prophetic signs. Yan po, mga kapatid, ay absolute mystery. Ang rapture po will take place before the 7 years tribulation, whereas the second coming will happen after the 7 years tribulation. The rapture will be meeting in the air, invisible, whereas the second coming is visible because Jesus will come down on Mount of Olives. According to the book of Zechariah, tatapak ang kanyang paa doon po sa bundok ng Olibo. Kaya ito'y magkaiba. 7 taon ang diferensya ng dalawang events na ito. Sa rapture po, Christ will come for the saints. Kaya po yan ay invisible dahil tayo po ay biglang mawawala, tayo po'y sasalubong sa Panginoon at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Ang katawang ito ay papalitan ng isang bagong katawan. Tawag sa Bible, glorified body.
Ang kasabay nating sasalubong sa Panginoon ay ang mga naunang namatay na mga Kristiyano. Sila po'y muling bubuhayin at tayong buhay ay babaguhin sa isang kisap mata sa huling tunog ng trumpeta at tayo sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. Yan po yung meeting in the air. And He will come for us, for the saints. Whereas, sa second coming, Christ will come with the saints. After 7 years, bababa ang Panginoon, kasama na po tayo. Sabi sa Bible, ang Panginoon ay nakasakay sa puting kabayo. At tayo po'y kasama ng Panginoon bababa, lalabanan ng penungsusang Antikristo, tatalunin ng Antikristo, sasagipin ng Israel at itatayo ang kanyang kaharian sa lupa ng 1,000 taon at ang Jerusalem ang magiging capital city of the world. Yan ay magaganap sa second coming. Sa rapture, Christ will come to save the church. Dahil pag nag-rapture, magaganap sa mundo ang tinatawag po na galit at puot ng Diyos sa sangkatauhan. Mababasa niyo po sa Bible ang 7 trompeta ng galit ng Diyos. Mababasa niyo po sa Bible ang 7 mangkok ng puot at galit ng Diyos. Ibubuhos sa mundo na ito. At bago mangyari po yun, aalisin muna ng Panginoon ang kanyang church. Sabi sa Bible, we are not appointed unto wrath. I will discuss this even more when we talk about the 7 years tribulation. Ano mangyayari doon? And I'll give you reasons why we are not here when that happens. Yan po ay lahat nilinaw sa atin ng banal na kasulatan. Whereas the second coming, Christ will come to save Israel. So dalawang entities po yan, the church and Israel. Ang second coming ay for Israel. Ang rapture ay for the church. Dalawang orasan po yan. Ang gumaganang orasan ngayon ay ang sa church. Pag nag-take place ang rapture, stop na po ang time clock ng church, magsisimula na po ang sa Israel. Magsisimula po yan sa 7 taong kapighatian. Kaya pinropisay po ni Daniel ang tinatawag na the 70th week of Jacob. Yung Jacob, si Israel po yon. Yun po yung 70th week. Yun po yung 7 years para po yun talaga sa Israel. Ang focus ay nasa Israel, pero maapektuhan ang buong mundo dahil maghahari ang Antikristo dito sa lupa pag yan ay nangyari. Pero bago mangyari yan, kukunin muna tayo ng Panginoon at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan naman. Can you shout amen? Amen. Kaya magkaiba po ang dalawa na yan. Matthew 24:36, no one knows the day or the hour of His return. Totoo yan, ang context niyan ay second coming. We cannot argue against it. Biblically true, contextually true. But you have to look at the whole Bible na yan po'y totoong walang nakakaalam sapagkat walang nakakaalam ng rapture na unang mangyayari ng 7 taon bago ang second coming. Please understand that. Number 1, because no one knows the day of the rapture. Walang nakakaalam. Kaya ho nabigo ang September 23 from the very start. Sa unang araw na ito'y bigkasin, bigo na po ito agad. At hindi na po dapat sinakyan po yan ng mga pastor sa buong mundo, lalo na ang mga pastor na Pilipino na napakahilig umangkas sa kung ano nung mga propesiya. Na yung iba po, believe na believe. Paano na yan? Anong mukha ngayon ang iaharap natin? Hindi po ako kasama, kayo lang. Anong mukha na ngayon ang iaharap ninyo sa mga taong napaniwala po ninyo? Kaya we need to be very careful.
Number 2, because the rapture is an absolute mystery. Mabibigo at nabigo nga ang September 23 sapagkat ang rapture po ay hindi lang mystery, absolute mystery. Romans 11:25, look at the scripture up to 26. Look up here, this is a very important verse. Paul writes, I do not want you to be ignorant of this mystery. Ang sinusulatan ni Pablo ay mga hintil. Hindi po mga Hudyo, mga hintil. I do not want you to be ignorant about this mystery, brothers, so that you may not be conceited. Talking to the Gentiles. Israel has experienced a hardening in part. Yung in part po meaning temporary. Pansamantala lang ang hardening ng Israel. At tinignan niya po, look at this, tinignan niya ang timetable. Hanggang kailan ang hardening? Until. Yung until po ba nagsasabi ng panahon? Yes. Ang hardening ng Israel is only temporary, in part, until the full number of the Gentiles has come in. Pag nakumpleto na ang bilang ng mga hintil, anong mangyayari? Anong mangyayari kapag nakumpleto na ang bilang ng mga hintil? Magra-rapture na. O bisa, paano mo nalaman na ang tinutukoy na Apostle Pablo ay magra-rapture na? Because you need to read the next verse. Verse 26. And so, all Israel will be saved. Dapat alam mo kung kailan mangyayari, all Israel will be saved. It will happen in the tribulation. After the tribulation, the second coming. It means the event will happen before the saving of Israel. Ang Israel will go through the 70th week of Jacob, and after that, Jesus Christ will come down, save Israel from the hand of the Antichrist. But before that happens, sabi ni Paul, ang numbers ng Gentiles ay kailangan makomplete. Kaya hindi pa po nagra-rapture sapagkat hindi pa kumpleto ang bilang ng mga Hentil. And this is the mystery. Hindi natin alam kung ilan na lang ang kulang. Baka yung kulang na yan, yung asawa mo na lang. Baka mamayang gabi tumanggap na, di rapture na. Just imagine, sa laki ng mundo, kailangan lang makumpleto ang bilang. Kaya araw-araw may naliligtas. Araw-araw may naliligtas. At pag nakumpleto na ang bilang, sasalubong na tayo sa Panginoon at mapapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Come on, give Him praise! Hallelujah! Malakas sa palakpakan! Thank you, Jesus! Now, I want you to see the diagram. Look at the diagram. This is the mystery of the rapture. Ayan. Rapture is a mystery. Ang kasunod ng rapture, 7 years great tribulation. At the end of the tribulation is second coming. Tiyempo-tiyempo yan sa the Battle of Armageddon. Sapagat dito po isa-save ang Israel from the hand of the Antichrist. At yang pong susunod ay the Day of Atonement, salvation of Israel. Kaya yan po ang magkatabi. The Day of Atonement and the Feast of Trumpets. Kaya pinaliwanag ko po sa inyo that I firmly believe na ang Yom Teruah ay dito sapagkat ang katabi po niya ay ang Day of Atonement. Ang mga napaniwala po nung September 23, dito nila inilagay ang Yom Teruah.
which is malayo sa Day of Atonement. Kailangan magkatabi yung dalawa dahil yun po ang sequence ng mga pangyayari. Kailan maliligtas ang Israel dito? Bago mangyari yan, mangyayari po ang rapture. Ang rapture po, predominantly Gentile church. Pag ito'y nakumpleto na, magra-rapture na. Nasaan tayo ngayon? Nandito tayo sa church age. This is where we are exactly right now. Itong umaandar ay church age. Napakanipis ng layo natin sa rapture. Dahil wala po yung sign. It can happen anytime. Pwede ngayon, pwede mamaya, pwede bukas, next week, next month, next year. It can happen. Ito lang kasi ang clue. Kung malapit na ang second coming, mas malapit ang rapture. Kasi lahat ng sign tumutukoy sa second coming. Lahat ng sign. Hey, walang sign ang rapture. Mystery. Kaya kung malapit na ang second coming, ang clue, mas malapit ng 7 taon ang rapture. Kaya ang tawag po dyan ay mystery. Absolute mystery. I'll show you the verse. 1 Corinthians 15:51. Listen, Paul writes, the Corinthians, Gentile church po yan, I tell you a mystery. We will not all sleep, meaning we will not all die, but we will be changed in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Yung aabutan ng buhay, magbabago ang katawan. Papalitan ng glorified body. Yung mga loved ones po ninyong nauna nang namatay, sila po ay ire-resurrect into a new body. Kaya yun pong resurrected saints at yun pong mga saints na buhay by the time Jesus returns in the rapture, magkasama po yan sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. Now, the word mystery comes from the Greek word mysterion. Mysterion. Ibig sabihin po ng mysterion, never heard. Never heard. Isa pang meaning, not part of the natural understanding. So, hindi pa narinig, hindi bahagi ng natural na kaalaman. Here is a very important truth. Look up here. Tignan niyo po yung diagram, and this is very, very important. Look at this. Lahat po ng event from 7 years, Second Coming, Battle of Armageddon, the Day of Atonement, Millennial Kingdom, the Final Revolt, Great White Throne Judgment, Eternity, lahat po pinropisay ng Old Testament. Bukod tangi. Rapture lang ang hindi. Walang prophecy sa Old Testament about the rapture. The disciples of Jesus did not mention it. Hey, even the Lord Jesus himself did not mention it. Only the Apostle Paul mentioned this in 1 Corinthians 15 and in 1 Thessalonians chapter 4. Walang ibang passages sa Bible na nag-mention about the rapture. Kaya alam na alam mo na ang rapture ay mystery. Lahat yan may prophecy. Hanggang sa dulo, Isaiah 65, new heaven and new earth. Bukod tangi ang rapture. Anong sinasabi sa atin ng diagram na nasa inyong harapan? The rapture is an absolute mystery. It cannot be predicted.
Kaya dapat alam nyo na kapag may nagsabi, alam niya kung kailan ang rapture, red flag na yan. Hindi na kayo dapat nababagabag. Red flag. Nagpakita sa kanya ang Panginoon, red flag. Sinabi ng Lord sa kanya, red flag. Hindi na kayo dapat nababagabag. Kasi alam ninyo, ang rapture ay mystery. Pero merong kang clue. Lahat ng sign ng second coming, nakikita na natin ngayon, kaya ibig sabihin, mas malapit na mangyari ang rapture. Kukunin tayo ng Panginoon at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Amen? Number 2. Why did the September 23 rapture prediction fail? Why? Number 2, because the rapture is an absolute mystery. Number 3, I'm starting to close. Because of the logical sequence of the Jewish feast. Yung po mga nag-predict ng September 23, saan po nila i-base ang prediction? Sa Jewish feast. And if you are going to use the Jewish feast as an argument para po sa rapture, then you would understand that there is a sequence to that feast. Now, look at the diagram. Pinakita ko sa inyo to nung unang part ng ating 3-part series. Kung bakit po ipinost nila ang September 23, sapagkat naniniwala sila dito sa pista ng mga trompeta. Yom Teruah. Kasi iniisip nila ang sequence. Meron pong Feast of the Passover, meron Feast of the Unleavened Bread, meron pong Feast of First Fruits, and then the Feast of Pentecost, and they thought, wow, ang susunod ay Feast of Trumpets. At dahil September 23, ang Feast of Trumpets sa Israel sa taon na ito, they predicted that September 23, rapture will happen. That is how they use the 7 feasts. At maraming bumili po ng idea na yan. At yan ang dahilan kung ba't in-address po natin ito. Sapagkat si Bishop Emmy po ay overseer ng Full Grace Community sa Pilipinas at sa ibang bansa, and they are asking us to explain this. I am just doing my responsibility as an overseer. Na hindi natin hinahayaan na kung sino lang, Poncio Pilato, na bunga ng malikot na kaisipan, ay paniwalain ang mga kabiyaya sa ganitong klase ng argumento. Kasi naniniwala po tayo na hindi po papatak sa Yom Teruah ang rapture. Dahil lang sa di umano, may turotot, may trumpet, Feast of Trumpets. At dahil nabasa sa Bible, sa rapture merong trumpet, yun na nga, ikinonekta agad-agad, ganun na. Pag minabasa kang trumpet, yun na ang tinutukoy. Now, let me show you the verse. Kung paano po nila ikinonect yung Feast of Trumpets doon sa rapture trumpet. 1 Corinthians 15:51. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, meaning we will not all die, but we will be changed in a flash, in a twinkling of an eye. At the last, come on, look up here, look at the screen. At the last, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will all be changed. Mga kapatid, ito po ang pinagbabasihan. Dahil may trumpeta, yung Feast of Trumpet, yun na yun. Isa pa, 1 Thessalonians 4:16-17. Paul writes, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God. May trumpet? Wala. Meron. So sa 1 Corinthians 15, merong trumpet. 15:51. Dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, merong trumpet. Now look at verse 17. After that,
after raising the dead, after that, we who are still alive and are left will be caught up. Yun po yung rapture. Ang Greek word na ginamit ay harpazo. Sa Latin Vulgate po ay rapermur. Rapermur. At doon po nanggaling salitang raptus or rapturo. Kaya yung English version po natin na rapture ay rendition po nung Latin Vulgate from the Latin word rapturo, raptus, or rapimur. Mga kapatid, may mga hindi naniniwala sa rapture dahil wala daw sa Bible yung word na rapture. Hindi mo nakita yung word na rapture sa Bible, hindi totoo ang rapture. I mean, patulan mo yung argumento na yung word na Trinity wala din sa Bible. Then why do you believe the Trinity? The triune God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Why you embrace the doctrine of Trinity? Wala naman yung word na Trinity sa Bible. That is the weakest argument. Alam po nila yon. Kaya lang, they do not believe on that because wala daw yung word na rapture. Sabi ko yung anong nasa Bible, caught up. Caught up daw. Caught up, hindi rapture. Ano nga yung caught up? Rapture. Di ba mayroon po tinatawag sa English na synonyms? Different words, but the same meaning. Caught up, rapture, parehas. Now again, mahirap po paliwanagan ng taong ayaw tumanggap ng paliwanag. Kasi sarado ang isip nila. Pero kailangan maintindihan po natin na kaya sila naniniwala na magaganap po ang rapture sa Feast of Trumpets or Yom Teruah kasi sa trompeta. Nakalimutan nila, sa second coming, meron ding trompeta. Pares may trompeta po yan. Mamaya ipapakita ko anong pagkakaiba ng dalawang trompeta o mga trompeta na yan. I'll show you a chart. You would see the difference ng mga trumpets na yan. Pero pakita ko muna sa inyo yung verse na sa second coming meron ding trumpet. Matthew 24:29. Following verses. Immediately after the tribulation, bago ako magtuloy magbasa, natatandaan niyo po ba sa chart natin kung ano ang mangyayari bago ang tribulation? Do you still remember sa inyong kaisipan? Ano yung event bago mag-tribulation? Rapture. So rapture, susunod tribulation. Look at the verse. Immediately after the tribulation, in other words, nag-rapture na, hindi pa. Nag-rapture na. After the tribulation, itong mangyayari. On those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Verse 30. Then, what will happen? The sign of the Son of Man will appear where? In heaven. Then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming. The whole world will see Him coming. Sa rapture, hindi siya makikita ng lahat. Ang makakakita lang sa rapture ay ang mga believers. In the second coming, all the people of the earth will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Look at 31. And He will send His angels with a great sound of a trumpet. May trumpet din po ba sa second coming? Meron. And they will gather together His elect, meaning the Jews, from the four winds, from one end of heaven to the other. In-associate po nila ang rapture sa Yom Teruah for the simple reason of trumpets. Mga kapatid, let me show you the three basic differences between the rapture trumpet and Yom Teruah. Look at the screen. Makita nyo po ang pagkakaiba ng mga trompeta na ito. Sa rapture trumpet, only one trumpet blast. Isang trompetang ihip lang. Sa Yom Teruah, 100 trumpet blast. Yun ang pagkakaiba. Kaya hindi mo pwedeng i-equate magkaiba.
Dito po sa rapture, calling all believers in Christ dead and alive. Kay mga namatay, pagtunog ng trumpeta, that's why the Apostle Paul call it trumpet call. May tinatawag kaya trumpet call. Yung Yom Teruah, hindi po trumpet call. It is a trumpet celebration of their New Year. Rosh Hashanah. New Year. Tanong ko, pagka New Year ba meron turotot? Kayo po ba ay umiihip din ng turotot pag New Year? Hindi kayo sumasagot. Bishop, umiihip din po ba kayo ng mga turotot? Nakikiingay na rin ba kayo kapag ka New Year? Iba ba ang New Year ng mga Pilipino sa mga insect? Iba ang New Year, iba ang New Year ng mga Hudyo sa Hintil. September 23, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. New Year ng mga Hudyo. Hindi po yan isang ihip. Yun pong shofar, yun pong ram's horn, hihipan po yan ng 100 times. At yung pang 100, ang pinakamalakas at pinakamahaba. Yun po yung Yom Teruah. Hindi po yun rapture. Dahil sa rapture, isang ihip lang. At tinatawag ang mga patay para sila'y muling mabuhay. At tinatawag na ang mga inabutang buhay na sila'y magbago at magkasabay, sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Now, look at the screen again. Rapture, calling all believers dead and alive. Yom Teruah, calling all Jews from four corners of the world. Kaya ito, nabasa natin kanina, from four winds of the earth to the other, 4 na sulok ng mundo. Para yan sa mga elect. Para yan sa mga Jews. Ang rapture, only believers will hear. Ang Yom Teruah, all people will hear. Kaya hindi ho dyan dapat malito. Hindi pwedeng mix-mix. Kaya ho nalito dahil nag-mix-mix. Wala hong mixture dyan. Magkaiba po ang dalawang pag-ihip ng trompeta. Now, look at the screen. Pakita ko po sa inyo ang sequence. Look at the diagram. Tignan nyo po ang sequence. Passover. The feast of Pesach. Then, unleavened bread. That is the piece of Kagha Matzot. Matzot, matzah, bread, unleavened bread. Piece of first fruits. Yan po yung Yom Habikurim. And then the piece of Pentecost. Yan po ay ang piece of Shabuot. 1, 2, 3, 4. Magkakasunod? I'm asking a question now. Magkakasunod? Yes. Alam niyo po ba kung ilang araw ang diferensya from the Passover to the Pentecost? 50 days. 50 days. From the day Jesus died to the day of Pentecost, 50 days. 1, 2, 3, 4. Now, bakit ito nagkaroon ng patlang? Kasi pumasok yung mystery. This is the mystery part. Hindi ho kasali ang rapture sa pista ng mga Hudyo. Dito nila ipinapasok. Paano mangyayari na ang rapture ay kasama sa pista, ang rapture hindi para sa mga Hudyo? Ang rapture ay para sa mga Hintil. Now, tignan nyo ang susunod na 3. Kung 7 ito, natapos na ang 4, ilan na lang ang natitira?
Tatlo. The last three. Dito po yan papasok. Ito po ang ating paniniwala na ang Yom Teruah ay hindi sa rapture kung hindi sa second coming. Parehas may trumpet, pero yung trumpet na yan ay para dito. Anong kasunod ng Yom Teruah? Yom Kippur. Bagay na bagay. Alam niyo kung ilan ang diferensya ng Yom Teruah sa Day of Atonement? On the 10th day. On the 10th day. Kaya ang kasunod po niyan is salvation of Israel. Anong kasunod po niyan? Tabernacles, which is the millennial kingdom. Spiritual meaning, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun po yung sequence. Kaya tuwing maglalagay ng petsa sa rapture, expect ninyo magfe-fail. Hanggang hindi nila makita ng rapture ay hiwaga. Hindi kasama sa equation. Hindi kasama sa pista. Sapagkat ang rapture ay para sa church. Ang church ay ang bride of Christ. Alam niyo kung ano mangyayari pagkatapos ng rapture? Kukunin ng rapture? Alam niyo kung ano mangyayari sa langit? Kasalan. The bride, groom, and the bride. Ikakasal. Kaya may sabi sa Bible, meron pong marriage feast of the Lamb. Gaano katagal ang kasalan? Ang celebration, 7 years. Habang ang mundo nagkakaroon ng 7 years tribulation, sa langit, meron tayong 7 years of celebration, papuri, pagdakila sa ating Panginoon. 7 years tribulation, sa taas, 7 years celebration, the marriage feast of the Lamb. Yun po yung sequence. Can you say amen? Amen. Let's see them again. Tinanong po natin kung bakit bigo ang September 23 from the very start, at bigo nga. And the very reason you are seeing this broadcast, you are watching this broadcast, sapagkat bigo ang September 23 sa tatlong dahilan. Basahin natin, malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Number 2. And number 3. Ngayong alam na po natin ang tatlong dahilan, let me give you the life application. Paano natin maipapamuhay ito at makikita po natin ang tunay na pagbabago sa buhay natin. Number 1, live a normal life while waiting for the rapture. Naghihintay tayo ng rapture, pero maging normal ka lang. Huwag ma-stress. Huwag. Higit sa lahat, huwag magbenta ng ari-arian. Kaya nang ginawa ng ibang mga nasiraan ng bait. Tsaka huwag mag-asawa agad dahil lang sa rapture. Gusto nyo mag-asawa, walang problema. Pero huwag nyong gawing dahilan ng rapture para kayo ay mag-asawa agad. Let me show you the verse. 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 to 12. Makinig. Makinig. Anong context ng 1 Thessalonians chapter 4? Rapture. Kasi 1 Thessalonians 4, 16, 17, 18 tungkol sa rapture. Kaya ang pinanggalingan nito ay tungkol sa rapture at ang pupuntahan nito ay tungkol sa rapture. Now look at the verse. Make it your ambition to live quiet life, meaning normal life, to mind your own business, and to work with your hands. Just as we told you, so that your daily life, what kind of life? Daily life may win the respect of outsiders
so that you will not be dependent on anybody. Mantakin mo dahil rapture na, nagbitiw sa trabaho. Hindi ba kalokohan yan? Sino na magpapakain sa iyo? Dahil rapture na, hindi ka na nangontrata? Tuloy mo ang kontrata. Kahit na tayo ay nabubuhay, dito sa panahon na ito, tuloy ang negosyo, tuloy ang pagpapamilya, tuloy pa rin, normal. Bakit? Sapagkat sa hindi mo inaasahan, babalik na ang Panginoon, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa eskwela ka, kahit na nasa simbahan ka, naglalakad ka na para ikakasal ka, bigla kang na-rapture. Di ka man lang binigyan pagkakataong makatapos man lang yung kasal. Ganun talaga ang buhay, pero normal. Because of God's grace, we don't have to live in fear or speculation about the rapture. Instead, we live a normal life, working, loving, and serving faithfully, knowing we are already secured in Christ. Secured na tayo. Sabi nila, maghanda kayo. Hindi po tayo nababagabag kasi yung tawag na maghanda, hindi para sa atin. Lagi tayong nakahanda sapagkat inihanda na tayo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Number 2, live a grace-filled life while waiting for the rapture. Again, grace-filled life while waiting for the rapture. Mabuhay ka na puno ng biyaya, daig ang kasalanan, namumuhay ng matuwid, namumuhay sa katuwiran. Titus chapter 2 verse 11, 12 and 13. I'll show you the context, ha? Itong pinag-uusapan natin ito tungkol to sa second coming. Look at this. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives. Tell me where? In this present age. While, verse 13, while we wait for the blessed hope. The blessed hope. What is the blessed hope? The glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Anong tawag sa kanyang second coming? Blessed hope. While waiting, live a righteous life. Live a godly life. Live a grace-filled life. Can you say amen? Amen. God's grace not only saves us, but also teaches us how to live upright, godly, and expectant while joyfully waiting for Christ's return. Alam naman natin, babalik siya. At kahit anong araw at oras, handa tayong sumalubong sa Kanya. Number 3, I'll close with this. Live a diligent life of service while waiting for the rapture. Habang hinihintay ang rapture, maging masipag sa paglilingkod, magsimba, manalangin, magbigay, maglingkod. Habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Look at the verse. 1 Corinthians 15:58. Now, stop right there before we read. Anong context ng 1 Corinthians 15:58? Hindi ba't natatandaan nyo, binasa natin kanina, 1 Corinthians 15:51 and 52? Tungkol yun saan? Sa rapture. Sa makatwid, yung 58, na babasahin natin ngayon, saan ang galing na daloy ng kaisipan? Rapture. While waiting for the rapture, the Apostle Paul writes, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Can you say amen? Amen. Because of Christ's finished work, our labor in the Lord is never in vain,
His grace strengthens us to serve diligently as we wait for His return. Habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, naglilingkod tayo. Sumasamba, nananalangin, nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagbibigay ng matapat upang patuloy nating maikalat ang mensahe ng biyaya sa buong bansa at sa buong mundo. Can you say amen? Amen. Let's see them again. 3 life application. Now that we understand yung imminent return, yung malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Ito po yung application. Ready? Let's read them out loud. Malakas, sabay-sabay. Number 1. Live a normal life while waiting for the rapture. Number 2. Live a faith-filled life while waiting for the rapture. Number 3. Live a diligent life for service while waiting for the rapture. Number 1, live a normal life. Number 2, live a grace-filled life. And number 3, live a diligent life of service while waiting for His return. And the big idea is, in Christ, I am always ready for His return. Again, sabay-sabay, malakas. Anong big idea? In Christ, I am always ready for His return. Are you in Christ? Amen. We are always ready. When the trump sound, the dead in Christ will rise first. And we who are still alive will be changed, will be caught up to meet the Lord in the air and to be with the Lord forever and forever, para siempre, para siempre. Can you say amen? Amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, because we believe today is the day of salvation. And you need to receive Jesus, not religion. Receive Jesus, not the church. Receive Jesus today and be saved. At pag naligtas ka, guaranteed, walang kaduda-duda, you will be raptured when that day comes. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Hiniling ko po sa lahat ng mga kabiyaya na narito sa bulwagan na ito. Kung hindi po kalabisan, hilingin ko ang inyong suporta. Taas natin ang ating dalawang kamay, alang-alang sa ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata, sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, pinagkakatiwala ko po sa iyong harapan ang sino man tumanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, tayo po ay binigyan ng habilin na atin pong alalahanin ang kanyang tinapos na gawa sa pamagitan ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's remember the finished work of Jesus. All right, let's do this together. Mga kabiyaya, hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo,
Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magkapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na natumigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyong ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Isa pa. Are you in Christ? You are always ready for His return. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy. Kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a beat for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!